Chapter 157 Mas. Bumagsak ang mabigat na katahimikan sa napakalawak na reception hall. Nakatayo si Mickey malapit sa entrance, ngunit ngayon ay wala na siyang mapagtatakasan. Nakapalibot sa kanya ang ilang formidable opponents at kabilang sa mga ito si Ice Heat. Wala na ang dati nitong polite at welcoming expression. Sa halip, malamig at matalim na ang tingin ni Ice Heat kay Mickey, malinaw na hostile ang kanyang attitude. Napansin niyo ni Mickey, pero agad niyang pinanatili ang kanyang innocent facade. Nagkunwari siyang confused at bahagyang nanginginig, pilit na bumibili ng oras habang muling humarap kay Ice Heat. Ice Heat, what's going on? Patuloy na nagpanggap si Mickey na helpless at clueless, bahagyang kinakabahan habang kinakalikot ang kanyang mga kamay at nauutal sa pagsasalita. I only came up here para makapagpalit ng damit. Napatingin siya sa kabilang bahagi ng hall kung saan nakatayo ang isang batang lalaki. Pero, bakit may boy dito? Kahit bata pa siya. Bahagya siyang napaatras, kunwaring kinakabahan. Dinala ba siya rito para tulungan akong magpalit? Agad niyang tinakpan ng mukha, kunwaring namumula sa hiya. I'm a shy and innocent girl, you know. There's no way I could possibly change clothes habang may boy na nakatingin. Pero hindi man lang natinag ang batang lalaki sa kanyang acting. Diretso lang siyang tumingin kay Mickey, kalmado at walang anumang emosyon. You probably already know the truth. Bahagya siyang huminto bago idiretso ang sagot. I'm definitely not here to help you change clothes. Matatag na nakatayo si Light, nakapirmi ang malaking staff sa kanyang kamay habang tuluyan na niyang inalis ang anumang pagpapanggap. Diretso at walang paligoy-ligoy niyang sinabi ang tunay niyang pakay. I came here to subdue you. Matalim at hindi kumukurap ang kanyang mga mata habang nakatutok kay Mickey. Pero imbes na matakot ng totoo, ipinagpatuloy ni Mickey ang kanyang innocent act. Tinaakpan niya ang mukha at naglabas ng exaggerated na sigaw ng takot. Umikot siya ng bahagya, kunwaring sobrang nabigla sa sinabi nito. Subdue me. Pagkatapos, may mapaglarong tono ang sumunod niyang banat. Don't tell me, nahulog ka agad sa akin at ngayon gusto mo na akong mapasayo. Nagbigay si Mickey ng playful wink at cute na pose bago mahina siyang tumawa. I'm flattered. Pero alam mo naman, delicate creatures kaming mga girls. May mapaglarong ngiti siyang idinagdag. So please, be gentle with me, okay? Pero imbes na mapaniwala ang kanyang dramatic performance, lalo lang nitong naubos ang pasensya ng mga nakapaligid sa kanya. Napakagat ng ngipin si Ice Heat, halatang iritang-irita sa walang hiya at sobrang obvious na acting ni Mickey. Samantala, si Nazuna naman ay nanatiling deadpan ang expression. Walang kahit anong hesitation, diretsahan niyang sinabi ang nasa isip niya. I hate you. Hindi man lang natinag si Light sa dramatic performance ni Mickey. Walang emosyon niyang ibinasura ang kanyang acting, malinaw na hindi na siya maloloko nito. Wala nang point na subukan mo pa kaming lokohin. Ipinaliwanag niya na may isang bagay na sinabi ni Mickey noon na nagbigay sa kanila ng dahilan para magduda. Dahil doon, mas malalim nilang inimbestigahan ang kanyang background. Hindi lang nila natuklas ang pinal-sci-fi niya ang kanyang stats sa appraisal, may isa pa siyang malaking pagkakamali. Itinaas ni Light ang kamay at itinuro si Mickey, saka diretsahang binanggit ang detail na tuluyang nagbunyag sa kanyang kasinungalingan. You said your father was a peddler with squinty eyes. Iyon mismo ang detail na nagbigay sa kanila ng clue. Sa halip na makatulong sa kanyang fake backstory, ang sobrang specific na detail na iyon ang naging critical slip-up na nagpatunay na may mali sa kanyang kwento. Ipinaliwanag pa ni Light kung bakit naging malaking problema para kay Mickey ang simpleng detail na iyon. Ayon sa kanila, marami nang naging problema kamakailan dahil sa mga merchants na may squinty eyes. Kaya nang marinig nila ang ganoong description mula kay Mickey, agad itong naging malaking red flag. At dahil doon, hindi na nila basta binalewala ang kanyang kwento. Biglang nawala sandali ang playful expression ni Mickey. Napaisip siya at naalala ang eksaktong line na sinabi niya tungkol sa kanyang ama. Yung sinabi ko tungkol kay Dad. Samantala, ipinagpatuloy ni Light ang kanyang paliwanag. Matapos mag-trigger ng suspicion ang cover story ni Mickey, muli nilang inimbestigahan ng detalyado ang kanyang buong background. Hindi lang sila umasa sa records. Maingat din nilang minonitor ang bawat kilos niya, naghahanap ng kahit anong maliit na bagay na maaaring maglantad sa kanyang tunay na identity. At habang tumatagal ang kanilang surveillance, may nakita silang isang crucial discrepancy sa kanyang kwento. Sinundan nila ang inconsistency na iyon hanggang sa pinagmulan nito hanggang sa tuluyan silang nakakuha ng matibay at conclusive evidence laban kay Mickey. Surprisingly, hindi puro criticism ang sinabi ni Light. Inamin din niyang humanga sila sa kung gaano kaingat at kadetalyado ang pagkakagawa ni Mickey ng kanyang false background. To be honest, we were impressed. You constructed your false identity remarkably well.
Bukod doon, ibinunyag niyang gumamit din sila ng appraisal skill para tuluyang makumpirma ang kanilang suspicions. Pero hindi ordinaryong appraisal ang ginamit nila. Ang isang standard appraisal ay hindi sapat para makita through ang fake stats ni Mickey. Kailangan nila ng mas powerful na appraisal na kayang lampasan ang cover na ginawa niya. Gayunpaman, may malaking risk iyon. Kapag gumamit sila ng appraisal na sapat ang lakas para makalusot sa kanyang deception, napakataas ng posibilidad na maramdaman agad ni Mickey na may nag-i-inspect sa kanya. Para malampasan ang matinding detection ability ni Mickey, kinailangan ni May na gumamit ng mas advanced na tactics gamit ang kanyang appraisal skills. Una, gumawa siya ng isang SSR Shadow Self-Clone, pagkatapos ay nag-stock ng ilang single-use boost items para lalo pang mapalakas ang kanyang abilities. Maingat niyang inilapit ang clone kay Mickey, siniguradong hindi ito mapapansin habang unti-unting naghahanda para sa appraisal. Hindi man nila nakuha ang kompletong breakdown ng lahat ng impormasyon tungkol kay Mickey, sapat na ang result para makuha ang pinakamahalagang details. Sa wakas, nakumpirma nila ang tunay na impormasyon tungkol sa kanya. Human Woman. Level, Unknown Gift, Rare, Beam Answer. Doon tuluyang nakumpirma ang kanilang suspicions. Ang babaeng nagpakilalang isang ordinaryong resident ay may tinatagong rare gift at tunay na identity na malayo sa kanyang ipinakitang background. Napatras si Mickey at agad na binalikan ng kanyang helpless act, pilit na pinapakita na wala siyang alam tungkol sa appraisal o gifts. Appraisal? Gift? I don't know anything about that. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, kunwaring tuluyan ng nanghihina. I'm just a poor orphan girl. My parents were killed in a monster attack. I don't know why you're doing this to me. Pero hindi man lang natinag si Light. Kalmado lang siyang nakatingin kay Mickey, tila eksaktong inaasahan na niya ang ganitong reaksyon. I figured you wouldn't give up that easily. Pagkatapos, lumipat ang kanyang matalim na tingin kay Ice Heat. Walang dagdag na paliwanag, ibinigay niya ang isang maikli at commanding na utos. Ice Heat, do it. Agad na tumayo ng matatag si Ice Heat, handang sundin ang kanyang command. Yes Lord Light. Sa isang iglap, sumabog ang kapangyarihan ni Ice Heat sa buong hall, nagliliwanag ang paligid sa isang nakakasilaw na flash habang nagsisimula siyang ilabas ang kanyang tunay na power. Biglang sumugod si Ice Heat ng may matinding determination, desididong tuluyang wasakin ang disguise ni Mickey at ilantad ang kanyang tunay na identity bilang isang summoner. Nag-transform si Ice Heat sa kanyang battle form at walang pag-aalinlangan niyang pinakawalan ang kanyang attack. Ice Bullets. Sa isang iglap, umulan ng napakaraming matutulis na crystalline ice shard sa buong room, mabilis na sumabog pasulong na parang isang frozen storm. Napatras si Mickey at napaluhod sa gitna ng hall, gulat na gulat habang nakikita ang napakalaking barrage na diretso sa kanyang direksyon. Sa isang iglap, kumilos si Mickey gamit ang lightning fast reflexes niya. Mabilis siyang dive to the side at sumabog ang mga ice projectiles sa sahig kung saan siya nakatayo kanina. Nagkalat ang maliliit na ice fragment sa paligid habang mabilis na dumula si Mickey sa floor para makalayo. Tuluyan nang nawala ang kanyang helpless facade. Galit at inis na napatingin siya sa kanila. Are you guys crazy? You actually attacked a cute girl like me. Mabilis siyang nag-slide palayo, nagseset ng distance habang nagbabago ang ekspresyon niya. Wala na ang nervous at innocent na Mickey. Ngayon, matalim at seryoso na ang kanyang tingin, malinaw na lumabas na ang tunay niyang combat instincts. Huminto siya sa ligtas na distansya at bahagyang ngumisi, handa nang harapin ang sitwasyon. Samantala, nanatiling kalmado si Light, tila matagal na niyang hinihintay na tuluyang mawala ang disguise ni Mickey. It's too late for you to talk your way out of this now. Sa puntong iyon, pareho na nilang alam na wala nang saysay ang kanyang helpless act. Kumuyam ang mga ngipin ni Mickey habang pilit niyang pinipigilan ang inis. Damn it, ang bilis naman ng lahat. Hindi niya inakalang malalantad agad ang kanyang cover. Mukhang kailangan ko nang gamitin ang secret weapon ko, kahit ngayon pa lang. Tuluyan na niyang binitawan ang kanyang innocent facade. Itinaas niya ang dalawang kamay at inilabas ang kanyang tunay na beam answer power. Biglang lumitaw ang napakaraming magic circles sa paligid niya. Mula sa mga ito, sunod-sunod na nagsilabasan ng isang napakalaking swarm ng killer bees, sabay-sabay na umaalingaw ang kanilang mabilis na pagaspas ng mga pakpak. Nagbago ang ekspresyon ni Mickey. Wala na ang playful smile, tanging malamig at matalim na determination na lang ang natira. Itinuro niya ang kanyang mga kalaban. Killer bees, attack, sting them until they can't fight back. Sa isang iglap, napuno ng napakalaking swarm ng giant killer bees ang buong chamber. Mula wall to wall, halos wala ng bakanteng espasyo sa himpapawid habang sabay-sabay na umaalingaw ang malalakas na pagaspas ng kanilang mga pakpak. Nakatayo sa ibaba, kinokontrol ni Mickey ang napakalaking swarm habang mabilis niyang sinusuri sa isip ang sarili niyang abilities.
Unlike ordinary summoners, limited talaga ang gift ko. Beast lang ang kaya kong i-summon. Sa unang tingin, mukhang malaking disadvantage iyon kumpara sa ibang summoners na kayang mag-summon ng iba't ibang uri ng creatures. Pero may kapalitang restriction na iyon. Pero dahil sobrang specialized ng gift ko, mas boosted naman ang raw stats sa mga summons ko. Gayunpaman, alam din ni Mickey ang isang malaking kahinaan niya. Still, kahit gaano karami at kalakas ang army ko, hindi naman ako ganun kagaling sa direct combat. Malakas ang kanyang summons pero kapag siya mismo ang kailangang lumaban ng harapan, ibang usapan na iyon. Patuloy na umiikot ang isip ni Mickey habang minamasdan ng napakalaking swarm ng killer bees. To be honest, I'm downright terrible at direct combat. Mas bagay talaga sa akin ang support role kaysa sa harapang laban. Dahan-dahan siyang tumingala kina Lord Light, Ice Heat, at Nazuna. Sa unang tingin pa lang, alam na niyang hindi ordinaryong kalaban ang mga ito. Kung straight up fight lang, wala akong chance laban sa mga powerhouse na to. Hindi sapat ang lakas ng kanyang sariling katawan para tapatan sila. Biglang may inilabas si Mickey na isang mysterious, ornate card na kumikinang sa kanyang kamay. Itinaas ni Mickey ang card above her head at buong lakas na sumigaw. Magic card, Skyrunner Wings. Walang nangyari. Dead silence ang bomb-alot sa buong room habang isang mahinang hangin lang ang dumaan sa nakataas niyang braso. Napakurap si Mickey, tuluyang namutla. Tinitigan niya ang card sa kanyang kamay, nangingilid ang luha sa sobrang panic. Why? Bakit hindi gumagana? Ang kanyang ultimate escape card na inaasahan niyang makakapaglabas sa kanya sa Great Tower. Failed completely. Bahagyang ngumisi si Light habang nakikita niyang tuluyang bumagsak ang escape plan ni Mickey. The entire tower is warded against magic like teleportation. So naturally, your card wasn't going to work. Napasinghap si Mickey, tuluyang nawala ng pag-asa. What? Wala na siyang ibang escape route. Trapped na siya sa loob ng Great Tower kasama ang napakalaking swarm ng kanyang killer bees. Sa kabilang side, naghanda na si Nazuna at Ice Heat para tapusin ang laban. Sa gitna ng kaguluhan, sabay-sabay silang tumingin kay Mickey, matalim ang kanilang mga mata. Bend the laws of nature. Burn deep crimson. Biglang sumabog ang napakalakas na crimson aura sa buong chamber. Sabay nilang pinakawalan ng combined magic. Prometheus Firestorm. Biglang sumabog ang napakalaking inferno sa buong hall, nilamon ng naglalagablab na apoy ang buong chamber. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyang naubos ang napakalaking swarm ng killer beast na hindi nakayanan ang overwhelming power ng Prometheus Firestorm. Ang buong army ni Mickey ay completely wiped out na iwan siyang mag-isa sa gitna ng usok at nagliliyab na battlefield. Habang unti-unting nawawala ang apoy, tahimik na bumabagsak sa sahig ang mga labi ng natalong killer bees. Naiwan si Mickey na walang kalaban-laban, tuluyang naparalisa sa takot. Sa isang iglap, nakalapit na agad si Light at direktang humarap sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mickey habang nakatitig sa kanya ang nakakasilaw at intimidating na glow mula sa kanyang mga mata. Kalmado pero mabigat ang boses ng boy. You're our captive now. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Why did you infiltrate the Great Tower? Are you working for an organization? And who are your accomplices? Diretso siyang tumingin kay Mickey. Tell us everything you know.